ka-vlog, pasensya na medyo natagalan na naman tayo makabalik dito sa aming mini farm. Mahigit 2 linggo din tayo hindi nakabisita dito sa aking mga tanim mga ka-vlog, kaya hindi ko masyadong alam kung ano na ba ang mga kalagayan nila. Etong apple tinitingnan ko walang improvement, so medyo sad ako. Pero dito sa grapes, na-shock ako pagbalik ko dahil akala ko patay na tong grapes na to. Ito yung pinakita ko sa inyo before. Akala ko talaga patay na siya, so buti na lang hindi ko siya binunot last time. Kasi sabi ko hindi na ito mabubuhay, pasikip lang to sa lupa. Pero pagbalik ko ngayon, wow, meron na siyang supling at medyo mahaba na din siya. Oh, di ba? Nabubulol pa ang person. So ngayon mga vlog, pumunta kami dito kasi lalagyan ko ng complete. Itong complete is fertilizer siya. So meron siyang tinatawag natin na NPK. Ano yung NPK? NPK, N stands for nitrogen, P stands for phosphorus, and K stands for potassium. So, yun yung ilalagay ko dun sa apple sana. Apple lang sana talaga yung target ko ngayong araw kasi hopeless na ako dito sa aking grapes. Pero, nung nakita ko merong supling yung aking grapes, yan, siya yung inuna kong linisan at lalagyan ng complete fertilizer kasi baka makatulong. Ayan, hindi po talaga ako marunong maglinis, char. Ginamit ko yung itak ni Papa, pagbalik niya, mapurol na yung itak niya. Tinatanggal ko muna yung mga kasama niyang grass. Ano sa Tagalog yung grass? Dawag, hindi ko alam, bahala na kayo mga ka-vlog. So, tinatanggal ko muna pero tinatamad talaga akong tanggalin yung ugat nila. So, kasi alam naman natin na kailangan tanggalin yung ugat ng grass para hindi sila mabilis mabuhay. Kaya tinatamad ako mga ka-vlog kasi ang init-init dyan that time. So, ayan, pinutol ko na lang sila. Lilinisan ko na lang ulit after ilang days. Siguro mga after 2 days. Or kung hindi ko mapuntahan, bilhin ko na lang kay Papa. So, ito yung kapatid ko, naghuhukay na siya kasi kailangan yung hukay or yung paglalagay ng fertilizer is, sabi nila, 3 dangkal daw mula sa ugat. So, ayan, 3 dangkal yan. Nagrereklamo pa ngayon kapatid ko kasi ang init-init and ang tigas ng lupa. So, ayan, naghanap siya ng panghukay. Buti na lang may gamit si Papa panghukay. Medyo mababaw lang pala mga ka-vlog yung hukay namin kasi kailangan lang naman mailagay yung pataba sa paligid and then kukoveran ng onting lupa para hindi sumingaw yung pataba at ma-absorb ng mismong lupa na napagtataniman ng ating grapes. Kung mapapansin nyo mga ka-vlog, medyo makalat pa ang lupa kasi hindi din masyadong na bibisita yung lupa namin. So ayan, siguro pagbalik ko, linisin ko na yan. Medyo mainit lang talaga yan and may pupuntahan kasi ako kaya hindi ako masyadong makatagal dyan. So yung target ko lang talaga is malagyan sila ng pataba. Specifically yung apple. So medyo natagalan kami dahil 2 pala yung lalagyan ko, hindi ko alam. So ayan, naglalagay na yung kapatid ko ng complete. Yan po yung complete, bilog siya na kulay brown. So yan po yung kulay ng tinatawag na complete. Tinuruan lang din naman ako nito, hindi ko sure kung tama yung pinagagagawa ko. So shout out po si Shakel. Thank you sa pagtulong. Comment na lang po kayo kung tama yung pinagagagawa ko. So ayan, after lagyan, coveran na natin ng lupa. Medyo mababaw lang mga ka-vlog. Kailangan lang naman is ma-absorb ng lupa. Or, kailangan lang naman ma-coveran siya para hindi siya sumingaw at ma-absorb siya ng lupa. So, ayan. Ayan, pagkatapos natin dun sa grapes, dito na tayo sa aming target talagang lagyan, ang apple. Umaasa talaga ako na kapag nalagyan ko na to ng pataba, ay lalaki na siya at magkakaroon na siya ng maraming tahon. Kasi kung mapapansin nyo mga ka-vlog, ang liit ng puno niya. So, sana lumaki na siya at kahit ganyan na lang siya kataas, okay lang basta lumaki yung katawan niya. Same process pa din yung gagawin natin. So, maghuhukay tayo, 3 dangkal ang layo, and then, pakahukay, lalagyan ulit natin ng pataba sa paligid. So, medyo nahirapan dito yung kapatid ko dahil madami siyang katabing puno. So, maraming ugat sa lupa. Kaya, medyo nahihirapan yung kapatid ko dito. Ito naman ako, tumutulong na para mabilis yung trabaho at makabalik na kami sa bahay dahil may kailangan pa akong gawin mga ka-vlog. So, ayan, tinatanggal ko lang yung lupa sa paligid para mas mabilis kong malagyan ng pataba. At dito, ako naman yung naglagay ng pataba sa paligid. So, may competition kami ng kapatid ko, isang baso. So, dapat malagyan namin ng buong paligid nitong hukay na to. And natalo ako mga ka-vlog dahil hindi ako marunong tumantsa. Nakisang baso at kalahati pala ako dito mga ka-vlog. Sabi sa akin, at least 1/4 daw ang ilagay sa bawat puno. Pero wala kaming kiluhan mga ka-vlog, kaya tansya na lang tayo kahit mahina tayong tumantsa, di ba? At yun, tapos na ako. Magko-cover na lang tayo mga ka-vlog. At natapos din tayo mga ka-vlog. Dito pala dinala ko muna yung mga strawberry ni Papa dahil sabi ng kapatid ko ay may mga bulaklak na. At kanina nga may nakuha siyang prutas, bunga ng strawberry. Pero medyo maasim pa siya at medyo maliit pa.
So, lalagyan ko din yun ng pataba next time. At ito, tinignan ko rin, binisita ko rin yung aking mga manok. At ang lalaki na nila mga ka-vlog, kaya lang sad to say, tatlo lang yung babae. Dito, tinignan ko din pala ulit yung mga bibe. Nung huli naming bisita dito mga ka-vlog, may 8 bibe, yung mga bagong pisa. Kaya lang sad to say, namatay yung 4 ata. And then, may napisa na naman na 3. So, ayan, nadagdagan na naman sila. Sana naman makasurvive na tong mga to. Dahil hindi sila dumadami mga ka-vlog, lagi na lang silang namamatayan. Hanggang dito muna mga ka-vlog. Thanks for watching. Please click the subscribe button para lagi kayong updated sa aking mga video. Bye-bye!